Ngayong araw, ang schedule ng flight namin pabalik ng Guam. Halos walang tigil ang ulan mula kaninang umaga dahil sa kasagsagan ng habagat at sa paparating na bagyong Karina. Kaya't nag-decide kami na umalis ng mas maaga nang maiwasang magahol. Pero bago umalis, picture muna to update Daddy. 6 hours before the flight kami umalis at pasalamat talaga ako dahil habang nasa SLEX kami ay wala masyadong traffic. Kahit pag-akyat namin sa Skyway from Alabang ay tuloy-tuloy rin. Maliban na lang nung nasa toll gate, mayroong konting build up. Paglagpas namin ng toll gate ay tuloy-tuloy pa rin hanggang dito sa paakyat ng going to Naiya. Sa isip-isip ko ay salamat, maaga kaming makakarating at we still have enough time to rest after ng check-in. Pero nung nasa bandang taas na kami ng flyover, nakita ko bakit parang puro pula na ilaw ng sasakyan na nakahinto ang nakikita ko sa unahan. Oh my God. Kasi nga naman pala, nagjo-join dito yung from Makati at dito from Alabang. Kaya nagkaroon ng bottleneck. Papunta lahat ng airport. Ayan, dito na guys, nag-start ang aming experience sa traffic. Kaya kahit 6 kilometers na lang ang distance niyan to airport, ay inabot pa rin kami ng mga almost 2 hours. Si Winona ay halos hindi na madrawing ang mukha dahil sa gutom habang kami ay nag-check-in. Pero napalitan naman agad ng ngiti nung pinakain ko sa McDo. Oops, picture muna to send to Daddy. And since tapos na kami mag-check-in and kumain sandali, ay pila naman kami dito sa immigration. Sobrang haba pala ng pila, kaya naisip ko, sana hindi na lang pala kami kumain. Pang 7 pa kasi kami na mahahaba na lines bago makarating sa counter. Buti na lang may nakapagsabi na doon kami pwedeng pumila sa may mga bata at tabi ng pila ng mga senior. At pagkatapos nga namin sa immigration, ay dito naman sa scanning ng hand carry luggage. Pati rin dito ay ang haba rin ng pila, pero at least mas mabilis naman. At akala nyo ba ay ito na yung last na scanning ng hand carry? Meron pa talaga isa doon na mismo sa final gate na papasokan namin. Di ko na nakuanan at gahol na kami sa oras. Thanks God at on time talaga ang flight namin. Kaka-take off lang namin dito at sabi nga ng pilot ay makakaramdam daw kami ng mga turbulence. Totoo nga, naramdam talaga namin ang turbulence dahil nga sa bad weather. Pero nung mga nasa kalagitnaan naman na kami ng himpapawid ay naging smooth na yung takbo. Pagka maya-maya lang ay nag-serve na ng pagkain. May dalawang menu, eggplant or chicken. So pinili ko yung eggplant at kay Greg naman ay chicken. At di naman ako nagsisi sa eggplant kasi ang sarap talaga. Kahit konti lang ang serving pero mabubusog ka talaga. And since 3 hours and 50 minutes lang ang travel time from Manila to Guam, kaya andito na kami pa-landing. Isa talaga to sa nagustuhan ko sa United Airlines kasi on time talaga siya lagi. Welcome to Guam, where the local time is 5:36 a.m. Please become please seated until the seatbelt sign is off. And thanks God, we arrived safely. By the way, pagdating dito sa immigration ay walang kapila-pila. At nandito na nga sa labas, nag-aantay ang aming cute na sundo. Kasi ba yung apat na? How are you? Okay. Hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!